At para naman po sa ating number 4 or last problem or aking ikaapat na method sa ating class. So, nag-declare ako ng variable dito na integer, tapos yung variable name niya is number of even equal to 0, tapos number of odd equal to 0. So, pagtapos nang gumawa ko ng statement na number 4 para ma-display yung number niya sa ating output, tapos pagtapos gumamit ako ng looping. So, yung loopings natin ay for loop. Tapos ito na po yung in x equal to 1, tapos x is greater than equal to count. So, itong count na to, sir, ay ito yung size ng ating word. So, dito po nanggaling to. Dito po sa ating M3. So, tinawag ko po siya dito. Tapos, pagtapos nun ay gumamit ako ng condition or if else condition na if x is divide to 2 equal to 0. So, ang di-display niya dito is yung number of even. So, number of even, so plus plus plus. So, para yung plus 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 po, sir, is para maano niya yung counting ng ating odd or even. So, sa else condition naman ay number of odd. So, ginamitan ko din ng plus 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 para bilang niya din yung number ng odd or even. So, para matawag natin dito ay sa baba ng looping or condition natin is ginawan ko siya ng statement para ma-display sa ating output yung number of even and number of odd. So, ito na po yung ating number 4 pa. Dumako na tayo sa ating main class. So, ang main class, sir, ay dito ko na ipinangalan yung string manipulation, tapos main method dito. Tapos, kung nakikita nyo, sir, yung mark MK, dito po siya nanggaling sa ating pangalan ng class na una. So, yung mark, tapos yung mark, sir, initialize ko pinangalanan ko siya as MK, tapos equal to new mark, close and open. Tapos, para matawag naman po natin ay mk.inputting sentence. So, itong inputting sentence, sir, ay nanggaling ito sa ating unang constructor sa ating class na mark. So, dito po, sir, para matawag po niya lahat ng ating mga method dito sa ating main method. So, yun lamang po at natapos na. Thank you, sir.